Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon ay ang nalalapit na laban nitong si Nikita Tso. Kung di ako nagkakamali, nakakabatang kapatid ito ni Tim Tso. Ang makalaban naman ni Nikita Tso ay si Dylan Biggs. Magsisilbing challenger itong si Nikita dahil reigning Australian Super Welterweight champion itong si Biggs po mga kaibigan. Fight schedule November 22 taong kasalukuyan. Doon naman po gaganapin ang bakbakan sa Newcastle Entertainment Center, Broadmeadow, Australia. So doon lamang din sa kanilang bansa gaganapin ang bakbakan po. Maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction and analysis. Pero bago natin yan simulan, inaanyahan ko po kayo na sana suportahan po niyo ang ating munting channel sa pamamagitan po ng pag-subscribe. Maraming salamat po. 21 pala ngayon. So bukas na po ating masasaksihan ang bakbakan na ito. Alamin muna natin kung sino ang yamado at dehado sa bakbakan. Bagamat pareho itong knockout artist, pareho itong undefeated, pero mas kilala si Nikita Tso ikumpara kay Dylan Biggs. Dahil itong pamilya na Tso, talagang, popular. Lalo na sa mundo ng boxing. Ostiatsu, si Tim Tso, at siyempre, makikilala din or na sa ating pandinig itong si Nikita Tso. So ngayon mga kaibigan, alamin muna natin kung paano naging yamado dito si Nikita Tso, saan siya naging yamado or naging dehado dito kay Dylan Biggs. Si Dylan Biggs naman ay may impresibong kartada, 10 wins with 7 wins coming by way of knockout undefeated. May edad lamang na 21 anyos at ang height daw po nito ay 6 foot and 1 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 70%. Huling lumaban po ito September 13, 2023. Nakalaban nito si Ryan Mitchim. Panalo by technical knockout itong si Dylan Biggs sa kanyang huling laban. Ang itinagal lamang ni Mitchim ay first round schedule 6 rounds of professional boxing. Skills nito si Dylan Biggs, mga kaibigan, siya po ay isang boxer puncher na kung saan saklaw ng mga galawan nito, pressure fighter style, counter punching ability, willing sa 2-2 na bakbakan, defensive style. Mga kaibigan, napakaganda ng galawan nitong si Dylan Biggs. Pressure fighter style na kung saan mga kaibigan hindi rin basta-basta pumapasok, pinapanatili niya ang kanyang distansya sa kanyang makakalaban gamit ang kanyang double jab 1-2 kombinasyon habang naka defensive style, kumaka-counter ng jab tapos 1-2 kombinasyon tapos alis, ganun ang kanyang style. Willing sa brulan o tutong na bakbakan, taglay ang kanyang volume kung bumabato ng suntok. At siyempre mga kaibigan, taglay ang power, which is 70% ang kanyang knockout ratio. Kakulangan, sa nakikita ko, may kakulangan pagdating sa depensa itong si Dylan Biggs. Sa panig naman ni Nikita Tso, itong si Nikita Tso po mga kaibigan, dating lumalaban sa amateur. Bagamat hindi masyadong marami ang kanyang naging laban, pero puro panalo naman. Oo, lumalaban ito ng amateur mga kaibigan na kung saan may record ito na 4 fights, puro panalo. At sa ngayon, bilang isang professional boxer, mayroon itong kartada na 7 wins with 6 wins coming by way of knockout. At medyo matagal na napatigil sa boxing itong si Nikita Tso sapagkat ito po ay nag-aaral sa kolehiyo at yun na nga, nakapagtapos ito bilang architect. So mga kaibigan, alam naman natin, pagka-architect, napakaganda ng buhay. Na kung saan mga kaibigan, magboksingero man ito o hindi, stable po ang kanyang kabuhayan. Pero dahil sa nasa dugo po nitong si Nikita Tso ang pagiging fighter, kaya yan ngayon, lumalaban na siya as a professional boxer, kasunod ng kanyang kuya na si Tim Tso, mga kaibigan. May edad na 25 anyos po itong si Nikita Tso. At ang height nito ay 5 foot and 9 inches. Southpaw naman ang kanyang stance, knockout ratio 85.71%. Huling lumaban, Agosto 23 taong kasalukuyan, nakalaban nito si Jack
Brubaker. Panalo by technical knockout itong si Nikita Tso sa ika-6 ng round, schedule 8 rounds of professional boxing. Pagdating sa skills nitong si Nikita Tso, mga kaibigan, para sa akin, boxer-puncher din po. Pressure fighter style, may counter-punching ability, may defensive style. Take note, may pagka-agresibo ito at power, hand speed, timing at accuracy. Pero sa huli niyang laban kay Brubaker, nakatikim siya ng bagsak doon, mga kaibigan. Expose siya doon sa kahinaan sa mukha. Pero ang kagandahan lamang kay Nikita Tso, parang katulad lang din ng kanyang kuya. Na kung saan po, marunong bumagsak, pero marunong ding bumangon, na tipong wala lang na, parang walang, hindi ininda. Ganon. Kakulangan din itong si Tso ay ang depensa po, mga kaibigan. Opo. Depensa naman ang kanyang kakulangan. Okay. Comparison tayo. Sa edad, kalakasan talaga ni Tim Tso. 25 anyos. Nasa prime po talaga siya ngayon. Samantala si Dylan Biggs, 21 anyos po. Medyo papasok pa lang sa prime. Pero sa height and disadvantage, kung di ako nagkakamali, 4 inches ang diferensya, mas matangkad si Dylan Biggs. Sa knockout ratio po, mga kaibigan, bagamat 85.71% ang knockout ratio nitong si Tim Tso, o nitong si Nikita Tso, 70% ang knockout ratio naman ni Dylan Biggs. Lamang sa knockout ratio si Nikita Tso, pero huwag niyang maliitin itong si Dylan Biggs dahil mataas din ang knockout ratio nito, na kung saan kaya din siyang itumba nito, mga kaibigan. Okay. Ngayon, activity. Parehong aktibo ang dalawang maglalaban. Skills. Lamang sa speed, power, si Nikita Tso. Ito namang si Dylan Biggs, lamang po sa fundamental. Mas, siya parang mas maaliwalas gumalaw. Hindi pa magaslaw kung gumalaw itong si Dylan Biggs. Dito, mga kaibigan, kung paramihan naman tayo sa suntok, mas marami kung bumabato na suntok si Dylan Biggs. At marunong gumamit sa kanyang height and disadvantage. Yan po, mga kaibigan. So, kung ano ang wala kay Nikita Tso, nandun kay Dylan Biggs. Kung ano naman ang wala kay Nikita Tso, nandun kay Dylan Biggs. So, magandang match up po ito, mga kaibigan, na kung saan fearless ang aking prediksyon. Opo. Ibig sabihin, pag fearless, walang takot na prediksyon, mga kaibigan, ibig sabihin lamang nito, hindi ka gulat-gulat or nakapagtataka kung sakaling manalo itong si Nikita Tso, maging itong si Dylan Biggs. At pwede pa nga mawi sa tabla ito, mga kaibigan. Pero bibihira talaga yung tabla. Talagang mayroong manalo nito na isa. So dito, mga kaibigan, given ang knockout, dahil parehong knockout artist, sa panig ni Nikita Tso, magawa niyang may knockout itong si Dylan Biggs sa early rounds. Samantalang sa panig naman ni Dylan Biggs, may posibilidad na magawa naman niya yan doon sa second half sa kanilang bakbakan. So, dito, talagang magandang bakbakan na kung saan malaking pagsubok ito sa panig ni Nikita Tso, maging sa panig naman ni Dylan Biggs, mga kaibigan. Pero kung sa mga fans tayo, yamado si Nikita Tso, mas kilala po talaga ito ikukumpara kay Dylan Biggs. Lalo na sa Philippine Boxing, mas kilala si Nikita Tso. Dahil nga sa kanyang angkan mula sa tatay na si Kostya Tso, tapos ngayon sa kanyang kuya na si Tim Tso na kasalukuyang world champion. Kaya mas kilala ito at siyempre kung kilala, mas marami ang naniniwala sa kakayahan nito, mga kaibigan. Kaya naman, sa aking fearless prediction, Dylan Biggs ang mananalo, knockoutan o puntusan. Mga anong round? Yun na nga, nasabi ko kanina, posibleng magawa ni Biggs ang pagtalo kay Nikita Tso doon sa mga early second half. Tipong napapagod na itong si Nikita Tso. Pero, mula early rounds hanggang second half, bago papasok sa second half, delikado si Dylan Biggs na ma-knockout dyan dahil kalakasan niyan ni Nikita Tso na kung saan hindi po kagulat-gulat
kung madali dyan si Dylan Biggs. Dahil nga, taglay ni Nikita Tso ang hand speed na kung saan posible na siya ang unang makapagpatama ng maganda dito, mga kaibigan. Kasi itong si Nikita Tso, once na makapagpatama ito ng isa at alam niyang pulido o solido, maging agresibo na ito. Napakadami nito kung bumabato ng suntok na pagka alam niyang nagugroge yung kanyang kalaban. So, magandang laban ito sa magkabilang panig. Yun nga lang, mga kaibigan, peerless prediction ko, Dylan Biggs ang mananalo. Oo. Pero dito sa labanan, llamado si Biggs sa height, may laban sa power, may laban din sa skills. Sa panig naman ni Nikita Tso, kilala yung kanyang angkan bilang pamilya ng mga boksingero, pamilya ng mga world champion, at sa skills naman, hand speed at power ang taglay ni Nikita Tso, at yung tibay na marunong lamang bumagsak pero marunong din bumangon, mga kaibigan. At idagdag pa natin yung napakataas nito na knockout ratio. So, malaking pagsubok ito sa magkabilang panig, na kung saan po, mga kaibigan, sabi ko nga or mapaulit-ulit ang mga sinasabi ko rito, malaking pagsubok sa magkabilang panig dahil posible na manalo si Nikita Tso at posible din na manalo itong si Dylan Biggs, which is 50-50 po sila. Kaso yung ang ating content dito ay prediction and fight analysis. Peerless prediction ako dito, mga kaibigan. Nasa inyong mga boxing fans kung pipiliin niyo si Nikita Tso dahil malaki po talaga ang tsansa din ni Nikita Tso. Sa akin lamang, sa sarili ko, Dylan Biggs ako diyan. Dahil sa tingin ko posibleng dahil sa tangkad nitong si Dylan Biggs at yung kanyang skills at may power din naman, kumbaga may posibilidad din naman na may panalo ni Dylan Biggs ang bakbakan na ito, mga kaibigan. Pero kung sa llamado tayo, mas kilala talaga si Nikita Tso, na kung saan marami talaga ang maniniwala sa kanyang kakayahan. Oo. Yung hand speed kasi, mga kaibigan, isa yan. Kahit pa sabihin natin gaano ka kahusay sa skills, kung mabigla ka naman, may kalalagyan ka, di ba? Kahit gaano ka kahusay mag-ilag-ilag, defensive style ka, pero once na mapasukan ka ng isang solido na tipong mahihilo ka, alam na. Sabi nga ni Gennady Golovkin, sa isang suntok lang, kayang magpabago sa takbo ng laban. Kaya, mga kaibigan, sa mga boxing fans, nasa inyo kung sino ang inyong papaboran. Dahil para sa akin, 50-50 ang dalawang maglalaban. Pwedeng doon kayo kay Nikita Tso at dito kay Dylan Biggs na may kalamangan sa height at may maraming kumbabato na suntok, may power. So, napakaganda ng labanan nito na kung saan malaking pagsubok sa magkabilang panig po, mga kaibigan. Oo, malaking pagsubok ito sa magkabilang panig. Hanggang dito na lamang ito, Pandong Sports PH. Maraming salamat po.